Yes, wag nating kalimutan na popular pa yung mga Duterte. At kakatapos lang ng kanilang term, 1.5 years ago. At sila yung nagbigay ng napakaraming benepisyo sa military. Itong mga threats na ito are very real. No? Are very real. Whether ito ay matutuloy is another thing. Definitely, mahihirapan sila sa impeachment dahil hindi nila hawak ng Congress. Baka mahirapan sila sa mutiny at saka coup d'etat dahil hindi nila hawak yung chain of command. Ito nga mga kababayan, nagsalita na si political analyst Ronald Lamas patungkol sa banta ni dating Pangulong Duterte sa Leader Forum rally sa Davao, na baka magaya si Bongbong Marcos sa kanyang ama na pinatalsik sa Malacanang. Ayon kay Lamas, maari itong mangyari dahil si FPRRD ay impluensya parent sa military. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ng isang respetadong political analyst na si Mr. Ronald Llamas, na sa interview niya sa ANC with Karen Davila, binanggit niya na ang mga Dutertes ay real threat sa presidency ni President Marcos Jr. Okay? So, pakinggan natin sandali yung interview bago ako magbigay ng reaksyon. They're now quite united. You have the former president, Sara Duterte, now in good terms with her father. The son, Baste Duterte, also speaking at that rally. Pantaleon Alvarez, Representative Pantaleon Alvarez, was at odds for years with former President Duterte, and even Sara Duterte has come out on Head Start and he said he's okay. He would rather go with Sara Duterte, who's a Mindanaoan. So the lines have been drawn. Are the Dutertes a real threat for President Marcos Jr. in terms of finishing his term, for example? Yes, wag nating kalimutan na popular pa yung mga Duterte. At kakatapos lang ng kanilang term, 1.5 years ago. At sila yung nagbigay ng napakaraming benepisyo sa military in terms of pension, in terms of salaries. So meron pa silang latent influence sa military. Kaya yung sinabi ni Chief of Staff General Browner last year na merong mga destabilization and even coup plots, tingin ko may basis. Pinatunayan nitong Davao Rally, nitong speech ni ex-President Duterte, na itong mga threats na ito are very real. No? Are very real. Whether ito ay matutuloy is another thing. Definitely, mahihirapan sila sa impeachment dahil hindi nila hawak ng Congress. Baka mahirapan sila sa mutiny at saka coup d'etat dahil hindi nila hawak yung chain of command. At baka mahirapan din sila sa insurrection, uprising, people power dahil yung kanilang people ay nasa Davao basically at hindi dito sa NCR. At dito kinakailangan yung people power kung gusto nilang pabagsakin yung gobyerno. May pumasok lang na elemento na bago dito sa speech ni ex-President Duterte. Ano yun? Ang sabi niya ay, buti na lang hindi na ako presidente. Kung hindi ay nakasama ka rito. That isn't lost. That wasn't lost on President Bongbong Marcos. That was a clear threat. No? That was a clear threat. No? Ngayon lang nangyari na yung lahat ng threats na yan ay sinabi ng isang ex-president. Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Oo. At hindi naman ako bago sa politika. Oo. Okay, pakiulit yun yung sinabi ni Pangulong Duterte, kasama ka dito. Anong ibig sabihin nun, yung kasama ka dito? Well, yung ang context kasi noon, nung sinabi niya na yon, ay yung kanyang tokhang, di ba? Yung kanyang anti-drug campaign. Na parang yung sinasabi niya, since yung presidente ay isang drug addict, no? Ay kung ako ay presidente, nakasama ka dito sa aking listahan. Sa dito tokhang. Sa tokhang. Oo. Kaya hindi mo na kailangan mag-read between the lines doon sa threat na yon. Oo. Sir, what does
the president have to do? What isn't he doing too? How did he get here? Let's not forget President Marcos Jr. also won. He got a majority vote. I believe it's the largest number in the last in any presidential election. I'm correct, right? My memory serves me right. Yes. So yes. for an extremely popular president, 31 million, it's right now on our notes, 31 million votes for President Marcos Jr. How did he get here? Why is he in a situation where a former president is threatening him? What is he doing wrong? What's making him vulnerable? Tama yung sabi mo, Karen, no? Historic ito eh. No? 61%, 31 million votes. No? Ngayon lang nangyari ito. Pero at the same time, yung seeds ng ganitong klaseng disunity, nagsimula na dun sa unity. Doon sa unity. Sabi nga ni Representative Salceda, wala namang prinsipyo ang mga politiko eh. Wala namang tunay na political parties. Ibig sabihin, walang tunay na unity. When the unity was formed, nung nanalo sila, ay walang substance yung unity eh. Diba? Okay, so dito magbigay na ako ng reaction ano. Agree ako sa sinabi ni Professor Llamas na may impluwensya pa ang mga Dutertes sa mga tao kasi one of the most loved president si President Duterte. So, nakakabigla yung nangyari sa Davao Rally. Hindi ko inasahan na gano'n na mag-akusa ang dating presidente at nanawagan pang mag-resign. Okay, so may isa pa akong narinig na analyst din, Ramon Casiple, na baka mag-escalate pa daw itong ganitong bangayan ng dating presidente at ang sitting president. Mag-escalate. So, mabuti na lang at may mga nananawagan na sana mag-ceasefire sila. Sana magkaroon ng reconciliatory dialogue. Isa na dyan si former Senator Gringo Hunasan. I like the message of Senator Gringo na ang magiging kawawa ay ang taong bayan. So ang aking dalangin dito is sana maagapan. Tama yung kay Professor Llamas na mahirapan ang mga Dutertes na i-unseat ang sitting president dahil wala silang masyadong dito sa NCR. Ang pinaka-the best dito is itigil. At nabanggit naman ni ex-President Duterte na yung atake o yung rift, itong bangayan, pwedeng matigil. Isa lang ang kondisyon. Itigil yung People's Initiative. Kasi ang punot dulo ng Davao Rally, kung saan nagsalita si President Duterte ng ganong mga pasabog, yung lumalabas na People's Initiative na i-amenda ang konstitusyon, ma-change ang form of government from bicameral to unicameral or parliamentary para ma-extend ang termino ng mga nakaupo ngayon. Yun ang inaayawan ng dating Pangulo. Yun ang inaayawan ng kampo ng Duterte. Sabi ng dating Pangulo na itigil nyo lang yan, then happy days are all over again. So, sana matigil. And sa tingin ko, parang may magandang development naman dahil nag-announce na ang COMELEC na isuspend na yung pagtanggap ng mga forms, yung signature forms. Tapos, ang bangayan ng Senado at ang House of Representatives, parang, ceasefire muna. Wala muna yung, kasi grabe ng world war between Senate and the House. May mga statement ng mga senador nga trabaho muna at i-focus na lang sa economic provision. Sana
tuluyan ng itigil ang People's Initiative na magpapalawig ng termino ng mga nakaupo ngayon na baka wala ng election sa 2025 hanggang 2028, magiging prime minister na yung mga gustong mag-prime minister, eh di talagang lapastangan sa konstitusyon. Hindi pwede yun. Okay? So, ako, nananalangin ako na matigil itong bangayan ng dalawang kampo kasi sayang yung unit team nila eh. May pag-asa pa bang masalbar ang unit team? I don't know. Basta ang kawawa pag nagtuloy ang bangayan, walang iba kundi ang mga nasa laylayan. Na sana i-focus na lang nila ang debate, ang atensyon sa pagpapababa ng mga presyo, food production, creating jobs, para naman talagang bayan babangon muli. Yun ang pangarap ng bawat Pilipino. Sana yun ang pangarap din ng administrasyong ito, na hindi na yung political objective lang na palawigin ang kanilang pag-stay and power.